Sana namang maganda at mapagpalang araw sa inyo mga kagala ko. Ayun, magandang umaga. Napakaganda ngayon ng panahon, medyo makulimlim. Nagpapasalamat kami dito sa Bicol kasi sa ibang lugar sobrang init daw, hindi daw umuulan. Sana naman ibigay mo rin sa iba, pagkalooban mo din sana sa iba ng ganung panahon. Thank you Lord. Mga kagala ko, ang gagawin natin ngayon ay babahagi ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang paglalagay natin ng abono sa aming mga tanim na mais. May mga tanim kami ditong mais, kaya lang si Di, dahil sa katuwaan sa pagtatanim ng mais, hindi na siya nagtanong sa akin, basta na lang siya nagtanim dito kaya dikit-dikit siya. Pero wala na sumibol na, kaya okay lang yan. Magpasalamat pa rin tayo kasi sumibol yung ating mais. Pagka isang araw pwede na yan nating anihin kahit panggulay, panglaga, ayan. Ngayon, dahil marami kaming abono dito, shout out sa iyo Ate Wilma Puerte. Binigyan niya kami ng abono. Maglalagay tayo ng abono para sa ating mga mais. Baka sakalin tumaba-taba pa habang maliit pa siya. Pero tatapusin ko lang lahat muna gamasan to para bago tayo maglagay. Aanahan muna natin yan. Gagahukan muna pagkatapos nating gamasan lahat. Ayun mga kagala, masaya ako ngayon kasi birthday ko ngayon. Batiin niyo naman ako. Happy birthday to me. Ayun, thank you Lord sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa akin. Kasama ng mga nanonood sa akin ngayon. Thank you po Lord. And kapag ako nagbe-birthday, wala naman talaga akong ibang ginagawa. Hindi ako ganun nag-celebrate kasi nanghihinayang naman ako sa pera. Talaga ngayon sa akin, ang mas mahalaga ay mas mag-save ng pera kung meron man. Gamitin sa mga importante, sa mahalaga, hindi sa mga gusto. Total araw-araw naman tayo ay timbahay, kaya tayo ay tuloy-tuloy pa rin magbubukid kahit kaarawan natin ngayon. Pupunta lang sa simbahan, magdadasal, magtitirik ng kandila, ayun okay na yun. Magpasalamat lang lagi tayo araw-araw mga kagala ko. Pero bago din ang lahat-lahat na matapos ang maghapong ito, ay nais ko lang talaga magpasalamat sa Panginoon kasama ninyo. Pwede ba mga kagala, hingin ko muna ngayong araw na ito ang kunti niyong oras at presensya para samahan akong magdasal at magpasalamat. Lord, thank you po sa araw na ito, sa pinagkaloob niyo sa akin at dumating na naman po ang aking panibagong kaarawan. Maraming salamat po Lord sa lahat ay pinagkakaloob mo sa akin at sa amin sa araw-araw. Wala pa akong hiling Panginoon, kundi ang gabayan niyo palagi ang aking pamilya, kasama na ng mga taong nanonood sa akin ngayon at paratilihin pa rin po ang kababaang loob. May mga pagsubok man po kaming mga bagay na hindi na pagkakaunawaan sa pamamagitan ng aming kapamilya, kaibigan o mga nakakasalamuha sa araw-araw. Yun lang po ang aking dalangin at laging hiling. Gabayan niyo po mga tao nangangailangan ng lahat ng inyong paggabay at pag-unawa sa araw-araw. Tulungan niyo po mga tao nangangailangan ng inyong tulong. Lalong-lalo na po yung manasubukan ngayon ng mga kalamidad. Bigyan niyo po sila ng tibay ng loob at lakas ng loob para makayanan po na malagpasan ang lahat ng mga pagsubok. At ganoon na rin po kaming lahat bilang iyong mga anak. Ito pa ay hinihiling ko sa pangalan ninyo, Jesus. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Ngayon mga kagala, ituloy-tuloy na tayo sa ating paggagamas at paglalagay ng abono ng ating mais. Samantalahin natin habang maganda pa ang araw. Gusto ko rin lang mga kagala lagi magpasalamat sa mga taong ayan kapag dumadaan sa aking video. Talaga mga kagala itong pagbablog ko ay talagang vlog-vlogan lang. Talagang sa totoo lang ito'y walang pwersahan. Kung ako'y tatangkilikin, pag dinaanan o hindi, talagang ito'y libangan ko lang talaga dahil nga sa araw-araw wala naman akong kasama dito, walang kausap. Kasi yun nga, wala pa kasi kaming anak ng asawa ko. Kaya pag nasa trabaho siya, ginugugol ko ang aking sarili para dito sa magagawaing bukod sa paligid lang ng bahay. Minsan syempre wala tayong kausap. Gusto ko rin lang mag-video. Tapos ayun, sa mga nakakadaan at napapanood ito, nagpapasalamat naman ako kasi nagugustuhan nila. Kahit paunti-unting nadadagdagan ng aking followers, masayang masaya ako doon. Tutuwa ako kasi syempre, hindi ako tulad ng ibang sasabihin please, ipa-follow niya ako, yung ganon. Kasi nga, nahihiya naman ako, kasi baka mamaya hindi naman deserve na makiusap ako ng ganon, tapos pakiusap ako ng pakiusap. Kaya doon na lang ako nagtitiwala sa, minsan sa ginagawa kong content, kung magustuhan nila, at kung ako'y tangkilikin nila, tambayan, panuorin, nagpapasalamat talaga ako mga kagala kapag ganon. Kaya naman sa mga nakakasama ko ngayon at mga nakakasalamuha sa pamamagitan ng video na ito, sa tuwing mag-upload ako at pinapanood ninyo, kaya maraming salamat po. Basta happy lang tayo, walang pressure, walang kung ano-ano man, basta manonood lang tayo. At saka ang kinatutuwa ko noon, syempre tulad ngayon, 40 na ako.
Paglalaon, tatanda na tayo ng tatanda. At least, may makakita man lang akong video ng mga panahong kabataan kung maalala ko. Ganito, nag-garden ako, may bahay kubo kami. Yung mga ganyan. Kaya araw-araw kapag wala akong ginagawa, ibinabahagi ko na lang sa inyo kung ano mga gusto kong gawin ko dito sa bukid. Kaya ngayon, kahit birthday ko, tayo ay magbubukid pa rin. Wala naman tayong ibang magawa. Kasi yun, hindi ako talaga makakagala nag-celebrate. Kasi mas gusto kong gamitin yung pera sa mas pakinabang araw-araw kaysa kung gumastos ng kung ano-ano. Unahin yung palaging importanteng mahalaga kaysa sa gusto. O ayun, tara na let's mga kagala, ating umpisahan na. Madami rin pala ito mga kagala, nasa 50 plus din sanang puno. Pero tsatsagain natin kasi baka tuloy-tuloy lumaki, wala namang problema yan. Kasi maganda rin naman dito yung lupa, yung okra nga namin ang ganda. Sa talong lang talaga kami hindi sinuwerte kasi talagang nilanggam siya. Marami din kasing langgam dito kaya may mga talong kami at sili na nilanggam. Hinayaan na lang namin kasi kung bubulabugin namin baka lumipat lang sa iba, lahat pa maganda luko-luko at masira. Kaya dahil itong mais ay ayan, maganda naman ang pagbuhay niya, nakikita ko naman na tuloy-tuloy siya nabubuhay na maganda. Kaya ating aabunuhan ngayon. Happy birthday to you. Happy birthday. Abo, kulang pa! Wala kang I love you, me! Love you, me. Sabi ko, babatiin mo ako agang-aga. Sabi mo, babatiin ako agang-aga. Tapos, ha? Kaunti na lang tumakagala kasi kahapon ko pang nagamas-gamasan. Yung paggagamas ko ay naglalagay na agad ako ng sako para kapag yung nagagamas ko, hindi ko na inilalagay kung saan-saan. Madali na lang siya, wala nang kalat. Ayan mga kagala, tapos ko ng gamasan. Hindi naman kailangan said-saidin yung mga damo kung talaga hindi natin masaid. Kasi yung iba, mahirap pa siyang bunutin kasi masyado pang maliliit. Kaya yung masyadong maliliit, hindi ko na ganun talagang pinulidong said-said. Magagahok na tayo ngayon para makapag-umpisa na tayo makapaglagay ng abono bago pa tayo abutin ng init. Tara! Tapos na tayo maggahok. Maglalagay na tayo ngayon ng ating mga abono. Itong abono namin na ito ay urea. Ito rin yung mga inilalagay naming abono sa pagtatanim ng luya, saka ng mga gulayin namin. Pero ito ibigay sa akin ni Ate Wilma. Shoutout sa iyo Ate Wilma Puerte. Nag-abono siya, marami siyang sobra. Binigay na niya sa amin kisa daw magdala pa ulit siya pababa. Ito, ang dami-dami oh. Ito mga kagala, may vlog din kasi ako sa pagtatanim ng luya. Naka-upload yun dyan sa, sa YouTube ko. Kung gusto nyo tingnan kung paano magtanim ng luya at paano mag-harvest ng luya at ilang buwan bago namin na-harvest ng luya. Nandyan din lang sa YouTube ko naka-upload kung paano kami magtanim at mag-harvest ng luya. Kaya tara na, maglalagay na tayo ng abono para sa ating mga tanim na mais. Ganito kami mga kagala maglagay ng abono. Pwede rin namang ibubudbud dito sa paligid. Ilalayo mo lang siya sa puno. Kami, ang diskarte namin ni De, medyo malayo ng ganyan sa puno. Tapos magbubutas kami ng ganito. Saka namin siya lalagyan ng abono dito. Kunti lang, sakto lang. Kasi para kay D, para pag natunaw ang abono niya, matik, malapit na siya dun sa may ugat ng ating mga tanim. Pag natunaw siya, nandun na lang siya palalim. Kaya ganito kami maglagay ng abono. Ayan, paulit-ulit lang na gano'n ang ating gagawin. Isa pa dito, medyo malayo sa puno, tutusok tayo ng isa. Bago saka tayo ulit maglalagay ng konting abono. Yun ang pag-oobserba niya sa pagtatanim niya dati. Mas nagustuhan niya yung paglalagay ng ganong abono. Iwan ko sa iba kung sa mga nakakapanood ngayon kung ganon din maglagay. Pero hindi kami magaling hindi kami magaling sa paghahalaman. Ito lang ay batay lang sa aming karanasan sa paghahalaman. Bagay kanya-kanya naman tayo ng gusto kung paano tayo maglagay ng abono sa ating mga halaman. Kaya kung ano din gusto nyo diskarte, kayo nang bahala. Basta ito lang naman i-share ko lang sa inyo ang aking pinagagawa ngayon dito. Ayan. Ulit-ulit lang tayo hanggang sa matapos. Okay,
tapos na tayo maglagay mga kagala. Tapos ayan, nung pahuli na medyo minadali ko na talaga kasi nagugutom na naman ako. Tanghali na naman mga kagala. Ayun, at least ngayong maghapon, kahit birthday ko, may nagawa ako at may naibahagi ako sa inyo. Nakakapagtanggal inip sa inyo kung kayo man ay nagpapahinga dyan sa inyong mga kinatatayuan ngayon. Ayun, hanggang dito ko na rin lang mga kagala tatapusin ang aking vlog para sa araw na ito, para sa pagbabahagi ko sa inyo ng paglalagay ng abono para sa aming mga tanim na mga alagang mais. Maraming salamat mga kagala sa pagdaan, sa pagtambay at sa pagbibigay ng oras para panoodin itong video ko na ito ngayon kung kayo ay napadaan man ngayon. Ayun, kung saan man nakaabot ang video kong ito, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, walang hanggang pasasalamat mga kagala palagi. Ingat kayo palagi mga kagala. See you on my next vlog. Bye-bye.